Dear Lady Love TV. Love Obsession with a Billionaire. Tunghayan na natin ang ikatlong bahagi. I called Jude. Nasa LA na siya ngayon at binabantay yung ate niya. Hindi niya nasagot yung tawag ko. Iniisip ko kung pupunta ako sa LA para dalawin si Ava. Ano kaya yung mangyayari sa amin? Hindi ko na malayang nakatulog na ako. Nang muli ako magmulat ng mga mata ay tapos na yung pelikula. Pinatay ko ang screen at lumabas na sa entertainment room. Tiningnan ko yung relo ko. 7:00 na ng gabi at nagugutom na ako. Binalikan ko si Yela sa silid niya. Wala na siya doon kaya nagmamadaling bumaba ako ng salas. Sa kusina ay narinig ko yung boses niya. Nakita ko siya doon. Nilalantakan ng isang malaking sugpo. "Oh, nandito ka pa rin? Akala ko umuwi ka na." Sabi niya na kulang sa emosyon. Napanguso ako. "Teka, bakit bang cold mo?" Hindi ko matiis na hindi itanong. Nagkibit balikat siya. "Sugpo? Sino may dala?" Kumunot yung noo ko. Kanina inaalala ko na sinabi niyang pinuntahan siya ni Lino sa Austria para ayain sa kasal ni Azul. Pero hindi siya nagpunta dahil ayaw niya akong makita. Ngayon naman ay dinalhan siya nito ng sugpo. "May relasyon ba kayo?" "Uy, Fak," casual na sabi niya. Nanlaki yung mga mata ko. "Hindi ba sapat sa'yo na may nangyayari sa atin? Kailangan makipag-sex ka pa rin sa kaibigan ko?" "Bobo. I can fuck whoever I want. Malaya ako. Kamalang ang relasyon natin." Kung sa bagay ay tama siya. Umiling na lang ako at tumabi sa kanya. "Hala, pakainin mo ako." "Hindi pwede. May means ako." "Dede ka lang," sabi niya sa akin, and I look at her. "I want food." "Oh, okay." Sinubuan niya ako ng sugpo at kanin. Nagkakamay lang si Yela. Pero hindi ko na yun alintana. Masarap sa pakiramdam ang inaalagaan yung ganito. Kapag sa kanya kasi, pakiramdam ko ay mahalaga ako. Pakiramdam ko ay sa akin lang umiikot yung mundo niya, kaya hindi ko hinahayaan na mawala sa radar ko. "Para kang baby," komento niya. "Oh, ibuka mo yung bibig mo." Nilagay niya ng pagkain yung bibig ko. Gumapang naman yung kamay niya papunta sa dibdib ko. Bahagya akong pinisil yon. "Tumigil ka nga. Masakit ang boobs ko. May mensa ko." Ibinaba ko yung kamay ko at hinapit na lang siya sa bewang. "Anong ginawa mo sa Perth? Di ba nasa Vegas yung pamilya mo?" "Gusto ko dun eh. Bakit ka ba nangingialam?" Tinaasan niya ako ng kilay. "Galit ka ba sa akin?" Malumanay na tanong ko. Kaunti na lang kasi talaga at mapipiko na ako kay Yela. Tiningnan niya lang ako pagkatapos ay ngumisi siya sa akin. "I-date mo ako para matuwa naman ako sa'yo. Magbibihis ako. I-date mo ako. Gusto ko sa isang mamahaling restaurant. Gusto ko ngayon." Itinulak ako ni Yela kaya nahulog ako sa kinauupuan ko. Napangisi lang siya. Hindi ko alam kung ano yung trip niya ngayon, pero pumayag na lang din ako. Lumabas ako ng bahay para kunin sa kotse ko yung baon kong damit. Naligo ako, nag-ayos at nang lumabas mula sa bathroom, ay nakita ko si Yela na naghihintay sa salas. She wore a red knee-length dress. Hapit na hapit iyon sa katawan niya. Strapless yun kaya kitang-kita ang makinis niyang balat sa balikat hanggang sa braso. Suddenly, I wanted to take her to bed and rip her clothes off. Get on top of her and drive her. Lumunok ako. Gusto ko sa mamahaling restaurant. Demand pa niya. Tumango lang ako. Inilahad niya ang kanyang kamay sa harapan ko. "Phone. Why?" "Para sa akin ang atensyon mo ngayong gabi. Walang mga estorbo. Walang tatawag. Walang kahit na ano." Wala akong nagawa kundi ibigay yung phone ko sa kanya. Binato niya yun sa couch at saka umabrisyete sa akin. Natatawa na lang ako. Yela was so hot. Kung hindi lang ako sanay sa relasyon na meron kami, iisipin kong mahal niya na ako. I took her to a fine dining restaurant where they serve Russian cuisine. Iyon daw ang gusto niyang kainin kaya ang bigay hilig naman ako. Agad niyang tinira ang red wine, ang pinakamahal na red wine, na in-order ko para sa amin. Agad niyang nilabas ang isang kahan ng Marlboro Blue mula sa purse niya. Hala, pagbabawal ko. I didn't like it when she smoked. Naninigarilyo din naman ako pero hindi tulad niya na parang pugon. "Ang arte mo." Bigla niyang itinago yun mula sa akin. Tinungga niya ang red wine. "So, kumusta si Ava? Nagkatuluyan na ba kayo?" Ngumiti lang ako. Hindi niya nga pala alam kung ano yung nangyayari sa babaeng mahal ko.
Ayokong pag-usapan yon. Ayokong masaktan. Yela was my sweet escape to reality. Kapag kasama ko siya, hindi ko naiisip na second best lang ako sa lahat ng bagay. She's in LA. Matipid na sagot ko. Bakit wala ka doon? You should be there and you should bang her. Yela, can we not talk about Ava? Why not? She's the favorite subject, right? Sagot niya. Ibinaba ko yung menu folder na hawak ko. Okay, now, you're just being sarcastic. Ano bang problema mo? Matagal kang nawala tapos pagbalik mo, gigerahin mo ako? Barilin kaya kita? Ikaw na ang pinuntahan, ganyan pa yung tono ng pananalita mo. I never asked you to come and visit me. I was busy resting. Ginulo mo ako sa kama, gago ka. Ang gago mo. Sana mamatay ka na. Tumaas yung boses ni Yela kaya pinagtinginan kami ng mga tao sa restaurant na yon. Ito ba ang plano niya? Inaya niya akong lumabas para lang ipahiya sa lahat. Inis na ako. Gusto kong saktan si Yela. Wala siyang karapatang ipahiya ako. She walked out. Napapailing na sinundan ko siya. Hindi ko maintindihan yung problema niya. Bakit hindi na lang kami maging tulad ng dati na kapag pinupuntahan ko siya ay okay na kami? Why was she bitching out? Sa isang dekadang relasyon namin, kahit pangkama lang, ay ngayon niya lang ako ginanito. Inis na inis ako. Natagpuan ko si Yela sa labas ng restaurant na ginagasgasan yung sasakyan ko. Nanlaki yung mga mata ko. What the hell are you doing? Nang humarap siya sa akin ay humihikbi siya. It's over, Azu. Ayoko nang maging parausan mo. Kumunot yung noo ko. Pagod na ako. Daniel, masyado na akong maraming isinakripisyo. Pinakawalan at pinamigay ng dahil lang sa hindi mo ako kayang mahalin. Ano ba sinasabi mo? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko na siya maintindihan. Bakit may kasamang pagmamahal na ngayon? Hindi mamalinaw sa kanyang lahat. Akala ko ay alam niya na ay yung lagay namin. Alam niyang walang dapat pagmamahal na involved sa kung anong meron kami. Pero bakit niya sinasabi sa akin ng mga ito ngayon? Gago. Sa isang dekadang naggaguhan tayong dalawa, hindi mo ba naisip kahit isang segundo lang na baka kaya ako nakapagpatanga sa'yo ay dahil mahal kita? My mouth parted. Walang babaeng nangarap maging parausan lang, Daniel. Walang babaeng may gusto na siya yung kasama mo. Ako ang ikinakama mo, pero pangalan niya yung sinasabi mo at isinisigaw mo. Kasi ako yun. Ako yung katabi mo. Ako! Pinagsusuntok niya ako. Nanginginig yung katawan niya sa galit. Alam mo bang minsan sa buhay ko, ginusto kong mamatay para lang hindi ka na mahalin. But I didn't want to die now because life was so much to offer and I want to be happy. Tinanong mo ako kung bakit ako nasa Perth, diba? Kasi gusto kong maging malaya. Malayo sa'yo. Malaya mula sa alaala mo. Kasi ang gago mo. Minahal kita, kahit na binababoy at binabasura mo ako. I was never a part of your option in life. I'm just your bed body. I'm just someone you fuck or you run to when you're hurt because of Ava. And now that she's gone, sa akin ka tumatakbo. Kapag may isang babae na dumating sa buhay mo, wala na ulit ako. Pagod na ako, Daniel. Ayoko na. Itigil na natin ang kaguluhang sinimula natin nung 18 ako. Matatanda na tayo. Mag-move on na tayo. Maging masaya ka sa buhay mo. Ako naman, magpapakasal kay Sunny. Kumunot yung noo ko. Itinaas ni Yela yung kamay niya at ang kanyang daliri. Nakita ko isang engagement ring. Goodbye, Daniel, she said. Tumalikod siya. Hinubad niya pa yung sapatos niya bago siya tumawid. Nakatingin lang ako sa kanya. Tumalikod na rin ako. Iniisip ko kung ano yung mararamdaman ko pagkatapos na ito sa buhay ko. But then I heard something that caught my attention. I looked back and I saw Yela crossing the street. Sa kabilang side ng daan ay may isang sasakyan na mabilis ang takbo. Tumakbo ako papunta sa kanya para hatakin siya. But then, I was too late. Yela got hit by a car and as she fell to the ground, naistatwa ako. Nakadama ako ng takot. Duguan si Yela at walang malay tao. Isinugod ko sa ospital si Yela sa tabi mo. Pulos dugo yung damit ko. Then you expect me not to do Mukhang the malala same? ang injury niya at nananalangin ako na Seryoso sana yung hindi expression siya ng mabahamak. ng babae. Hindi ako Susundan mo sana ganoon ako? kasama. Oo. Pagkatapos ng Paano mga mo gagawin narinig ko sa yun? kanya, ay hindi ko kayang basta na lamang siya iwan. She needed me. Somehow, she needed me and I knew it. I knew it in my heart. Alam kong tama rin yung mga sinabi niya sa akin kanina. Manhid ako.
Hindi talaga pumapasok sa isipan ko na may posibilidad na mahal niya ako. Mahal ako ni Yela. Isang dekada pero ngayon ko lang nalaman na may pag-ibig pala siya para sa akin. And I shook my head. Hindi ako mapakali sa nangyayari. Ano ang gagawin ko kay Yela? Daniel, I look around and I saw my friends running toward me. Si Azul ang nangunguna. Kasunod niya sina Lino at Alex. Papunta sa akin. At nang makalapit siya ay hinawakan niya ako sa balikat. Punong-puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Kunot na kunot ang noo niya. I just smiled. Hindi ako. Si Yela. Tangina. Ano na naman ang kaguluhang ginawa niyo? At ano ginawa mo kay Yela? Nagulat kaming lahat nang sumigaw si Lay mula sa likuran. Hindi ko alam na kasama pala siya ng mga kaibigan ko. Irap siya ng irap sa akin. Dinaluhan naman agad siya ni Azul at inakbayan. Ano nga? Ginago mo na naman ba siya? Commander, kalma. Usal ni Azul. Nasagasaan siya. Hindi ako ang may kasalanan nun. Kuya, hindi ako. Ano ba yung asawa mo? Parang asawang nangangagat. Komento ko pa. Naabot ako ni Lay at binatukan ako. Kinakalma siya ni Azul ngayon. Naupo naman ako sa waiting lounge. Tinabihan ako ni Alex at ni Lino. Nakatitig lang ako kay Lino. Nakipagpalit ako ng upuan sa aking kapatid para makatabi ko siya. Walang ano-ano ay sinuntok ko siya. Sa pisngi. Halatang nagulat naman siya. That's for fucking Yela. I hiss. What the fuck, dude? Reaksyon ni Alex. Lino look at us. Walang nangyari. Naghalikan lang kami tapos sinukahan niya ako. Nakaka-off ng mood yung sukahan ka kaya inalagaan ko na lang siya. Pero masarap siyang humalik. And up until now, I still get to her pants. What the fuck, dude? Ulit ni Alex. Napailing na lang ako. Binalingan ko si Lino at nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya. Hindi pwedeng galawin si Yela. Akin siya. Naiintindihan mo? Inis na wika niya. Hindi ko alam kung bakit nagagalit ako kay Lino ngayon. Sa isipan ko kasi wala siyang karapatan tingnan si Yela o kahit kausapin pa. Pero pinuntahan pa siya nito sa Austria para lang imbitahin sa kasal ni Azul. Pagkatapos malalaman ko ngayon na naghalikan na sila. Hindi pwede. Engaged na si Yela. Natigalgal ako. Engaged na siya. She's engaged. At sinabi niya kanina na babalik agad siya ng Austria. Siguro inaroon ng lalaking mapapangasawa niya. Naikuyom ko ang aking mga palad. Hindi pwede to. Hindi pwede. Basta ang alam ko, hindi pwede ang lahat ng to. Bigla ay may naalala ako. Alam kong sinabi ko na sa kanya na mahal niya ako, but I was just too drunk to care. Gusto kong sumayaw kasama ka. Iyong parang sa thinking out loud. Sweet, slow, but very sincere. Pero hindi mo ako mahal kaya hindi natin magagawa yon. Was that her subtle way of telling she was in love with me? Natatandaan ko yung sinabi niya yon. Sa akin, nung gabing bago kami umalis sa safe house ni Lino, pagbalik ko doon ay kakaiba na si Yela sa akin. We had sex that night and before I left, pero pagbalik ko, wala na siyang pakialam. What is all about I did react that moment? Gusto kong magwala dahil sa pinag-iisip ko ngayon. Patingin-tingin ako sa emergency room dahil baka lumabas na yung doktor. Hindi talaga ako mapakali. Gusto ko na maging maayos siya. Gusto ko na maging masaya siya. Sana maayos namin kung anong meron kami. Minutes turned to hours. Hindi pa rin lumalabas ang doktor. Palakad-lakad ako. Si Lay nakatulog na sa mga bisig ni Azul. Si Alex ay nakasandal sa balikat ni Lino. It was so gay to look at. Napapailing ako. I miss Jude. Sa mga panahong ganito, madalas siya yung nagpapawala ng kaba ko. I wondered what's happening to Ava now. One of these days, dadalawin ko siya sa LA kasi I miss her. And I wanna see her. Napatingala ako nang maulinigan ko yung pagbukas ng pinto ng operating room. Nang tumingin ako ay nakita ko yung doktor na nagtanggal ng face mask. Sino si Daniel? Tanong niya. Tumayo ako. Para akong batang sasagot sa recitation nang itaas ko yung kamay ko. Ikaw ang contact person niya in case of emergency. And I'm glad to tell you that the patient is stable. Malakas lang ang naging impact ng pagkakabangga sa kanya at naging dahilan yun para magkaroon ng pagdurugo sa ulo niya. We did everything we could para maging maayos siya. Ngayon ay inililipat na siya sa isang private room. I'm giving her 24 hours to wake up. Tangulang ay sinagot ko sa kanya.
Wala naman akong ibang masabi. Ang mahalaga ay maayos na si Yela. Sinabi ko kina Alex na pupuntahan na namin siya sa silid. Ngunit bago ako tumalikod, ay tinawag ako ng nurse para ibigay sa akin yung mga gamit ng pasyente. She gave me Yela's purse and her phone, saka isang diamond ring. Probably that's her engagement ring. Inilagay ko yun sa bulsa ko at sumunod na sa mga kaibigan ko. We reached her room. Nakita ko si Yela na tulog pa rin. The doctor had to shave her head para sa operasyon. Kanina, I sat beside her and took her hand. Huminga ako ng napakalalim. Paano ko siya haharapin bukas o sa oras na magising siya? Hindi ko inaasahan talaga ang lahat ng sinabi niya sa akin. Hoy Daniel, narinig kong tawag sa akin ni Lay. Kapag may nangyari ng kamalasan kay Yela, isinusumpa ko, matutuyo lahat ng sperm cells mo. Pinanlakihan niya ako ng mata. Tumawa lang si Azul at hinagkan ito sa pisngi.